ang mga babaeng naglingkod sa Panginoong Jesus. Ganito po ang sinasabi. Hindi nalaunan nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, na tinawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang ipinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ito po ang una ho sa chapter 8 ng San Lucas, mga babaeng naglingkod kay Jesus. Kung atin pong ilalarawan, mga gilim namin taga-pakinig, noon pong panahon yon na nasa kasagsagan na po ng pagmiministeryo, pangangaral ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos ang ating Panginoong Jesus, ay nilibot ho niya. Pero siguro nakikita natin na kasama yung mga alagad niya na sila'y naglalakbay sapagkat wala naman ho ng mga sasakyan, kung hindi mga kabayo, buriko. No, nakikita siguro ho natin na makikita ng mga taong dinaraanan nila na ito ay isang grupo na ungunang Panginoong Jesus, naglalakad sa mga lansangan, pupunta sa mga lugar na maraming mga bahay, at pagdating doon ni sinusundan ng mga tao at nagkakatipon na sila at nangangaral na ang ating Panginoon. Ngayon, nakikita ho natin dito, Kuya Bert at Kuya Joe, na doon sa 12 kasama niya, hindi pala rin nawawala yung merong mga kababaihan na talagang nung paman ay kasama na, kagaya ng ginagawa natin ng mga paglilingkod ngayon, meron tayong mga kasama, mga kababayan. Pero nakikita ko ho rito, Kuya Joe at Kuya Bert, itong napalagay dito sa ating banal na aklat ay Maria Magdalena, na hindi naman kaila sa atin na ito'y palasak na ito'y makasalanan sapagkat nakalagay dito sa Biblia na 7 demonyo ang pinalaya sa kanyang katawan. Pero ang nakapagkukan din ho rito, nakatawag na aking pansin, ay yun hong si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Hindi naman kailata sa si Herodes may makapangyari, pero yung katiwala niya, yung asawa ng tagasunod ng ating Panginoon. At saka yung iba pa. At ang nakatawag pansin din dito sa akin, itong mga taong ito'y gumagastos sa mga gastusin na pangangailangan ng ating Panginoong Hesus upang magampanan ang kanyang tungkulin ng mga panahon ngayon. Kung atin nung ilalarawan, Kuya Bert, Kuya Joe, sa ngayon, nakikita natin itong mga ganitong mga kalakaran din na meron din mga taong handang gamitin ang kanilang kayamanan, ang kanilang pagpupursige upang matustusan at makatulong sa mga taong nangangaral para sa kaluwalhati ng Diyos. Kuya Joe, ano po ang inyong pananaw dito? Kuya Min, dahil po sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa pisikal at spiritual na karamdaman ng mga babae, tulad po ni Maria Magdalena, Juana, Susana at marami pang iba, nagligkod po ang mga babaeng ito ng buong tapat sa Panginoong Hesus. Sana po tayo rin maglingkod po tayo sa Diyos. Hindi po yung kung kailan lang po tayo may kailangan, saka lang po tayo maglilingkod sa Kanya. Totoo po yan. Alam po ninyo, yung sinabi ni Kuya Joe, kapag ikaw ay merong kailangan sa Diyos, sige, pero pag hindi mo na nakamtan yung kailangan mo sa Diyos, para bang nananamlay ka na. Sasabihin meron pang tutulig sa ikaw, simba ka ng simba, sama ka ng sama dyan sa mga ganyan, wala namang nangyayari sa buhay mo. Makalimitan, naranasan natin yan. Kuya Bertan mo yung mga pananaw ho ninyo tungkol dito, kung mailalarawan ho natin ng mga panahon yun, itong pangaral ng ating Panginoong Jesus. Kuya Min, napakaikli ng mga binasa mong ebanghelyo ngayon, pero talagang sobra ang mga aral na ibig ipaiwatig sa atin ng Panginoon. Makikita natin dito, Kuya Min, na nangangaral
at nagtuturo ang ating Panginoong Yesus. At ang sumama sa Kanya at isinama niya yung 12 pinili niya. At maliban dito, dahil sa Kanyang pangangaral, ay maraming napagaling, katulad ng sabi ni Kuya Joe, at marami ding nagsisi sa Kanyang pangangaral, at isa rito si Maria Magdalena. Ang ibig kong ipahiwatig dito, Kuya Min, ang Panginoon ay mayroon siyang pinili. Hindi lamang tinawag, kundi ang 12 ito ang sumasaksi sa Kanyang mga ginagawa at patuloy na ginagawa sa loob ng 3 taon. At ito ring 3 babaeng sinabi niyang ito ay kabilang din bukod doon sa kanilang pagsama-sama sa ating Panginoon ay gumagastos pa sila. Gumagastos pa ang mga babaeng ito. Kung makikita mo rito, Kuya Min, marami ngayon, marami, lalo na sa mga Katoliko, na kapag naglilingkod na sila sa simbahan, lalo tigit nagsiserve sila sa simbahan, ito'y kanilang ipinagmamalaki, lalo na sa mga pare. Pinagmamalaki na nila yon. Kapag may hiniling sila sa pare at hindi po sila pinagbigyan, masama na yung kanilang pare. Pero dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, nakita natin yung 3 babaeng ito. Ibinigay yung kanilang mga kayamanan. Hindi lamang sila nagpapagod na kasama ng ating Panginoon, na kahit saan siya pumunta, ay laging naroroon at naroroon ang mga babaeng sumasamang ito. Wala silang kapaguran. Wala silang hinihinging kapalit sa Diyos, kundi yung paglilingkod nila dahil upang matustusan, mabayaran yung mga nangyari sa kanilang buhay. Sa buhay natin ngayon, Kuya Min, maraming nagbabago ang sinasabi nila sa kanilang buhay. Kaya sila naglilingkod sa simbahan dahil naramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Subalit may kaakibat pa rin na yung kanilang paglilingkod ay laging tinitingnan ang kanilang ginagawa sa kanilang sarili at paglilingkod sa Diyos. Lagi nilang hindi nakakalimutan ang kanilang sarili. Lagi rin nilang itinataas ang kanilang sarili sa paglilingkod nila sa simbahan. Ipinakikita nilang sila'y matalino. Sila'y magaling. Lalo't higit kung minsan kapag nakontra mo yung gusto nila, nagtatampo na kaagad at hindi na sila naglilingkod sa simbahan. Sana, Kuya Min, kung tayo'y naglilingkod, huwag nating titingnan ang ating sarili. Ang tingnan natin, yung ginagawa natin ay para sa Diyos at para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Katulad ng 3 ito, hindi nila inintindi yung kanilang ginugugol. Hindi nila iniintindi yung kanilang pagpapagod. Hindi nila iniintindi na sila'y magpabayad. Ginagamit ang salita ng Diyos ng ibang karamihan na mga kapatid natin, kahit na hindi sila pinili. Ang kanilang sariling kagustuhan, ang sarili nilang napag-aralan, lalo tigit sa banal na kasulatan, ay siyang ginagamit nila upang ang
mga alagad na pinili ng Diyos ay kanilang tuligsayin. Tandaan po natin, mga ginigiling naming